Harry Roque, tinawag niya na parang bahay daw ng kalapati ang bahay ni FPRRD. Diba? Pero, pagsasabi niya yon is, ang ibig sabihin nun, is makikita natin sa ating dating Pangulo na hindi talaga corrupt. Diba? Hindi nagpapaganda ng bahay. Diba? Ang sabi niya dito na, pasensya na Pangulo, pero ang iyong bahay parang bahay ng kalapati. So, ang ibig sabihin niya dyan, hindi siya corrupt. Diba? Nakikita natin, pakapakita ko sa inyo ang video guys. But before natin i-play ang video, please paki-like sa ating video at paki-share na rin ang video na ito. Pakakalat ito sa lahat ng media platform at makikita ito sa mga solid Duterte supporters. No? At huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page, Kugman Reaction Vlog, sa ating TikTok account, Kugman Reaction Vlog, at sa ating YouTube account, Kugman Reaction Vlog. So hindi na patatagalin to guys. I-play na natin ang video. Play video. Kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na-guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, wag ka magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado rin niya yun. So miski bahina na ang kanyang paglalakad ngayon, miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira. At matapos nga yan, kinausap ko yung kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yun. Ang sagot, meron ngang isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil dun nga siya na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Dun lang siya. Yun lang yung ano niya, yung kanyang kwarto, kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang tapos na yung bahay. Siguro wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros, ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga, at pinag-uusapan naman na po namin yan, ay yung mga ari-ariang namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? Dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero, napag-uusapan din naman namin yung kanyang kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam nyo naman sa Mindanao, ang balor ng mga property hindi mataas. So anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng counsel dito. Dahil alam nyo naman, per oras niyang mga yan, baka tumataginting na 400 euros yan. Kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, babiyahe-biyahe pa yan, papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya sa flight alone, lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang napaka-mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. No? Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte at baka naman merong gustong tumulong. Kasi syempre, kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman ay mga batang abogado, syempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa legal aid. Even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil kakaunti lang yung tao dahil that will prove to the world na talagang hindi yaman si Presidente Duterte. No? Bagamat I'm sure yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi wala kaming pakialam. Kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na wala akong pakialam kung ganong kamahal ng bahay na magustuhan niya, babayaran ko, I'm sure marami rin siyang mga supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte. Diba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya.
Diba? So anyway,